Matapos maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan 5th Division para sa kasong graft at ang non-bailable na plunder, dumating sa Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada para sa return of warrant. Ang naturang mga kaso ay kaugnay ng issue ng flood control scandal. Kasama sa mga kapwa-akusado niya ay si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at mga opisyal ng DPWH NCR na sa DPWH NCR Assistant District Engineer Denril Cesar Cortuna at DPWH NCR District Engineers Manny Bulusan at Arturo Gonzales. Bago nito, pinababasura ng kampo ni Estrada ang mga kasong plunder at graft kaugnay ng issue ng flood control projects na isinampa sa kanya sa Sandigan Bayan ng Office of the Ombudsman. Una na naghain ng kanyang legal team ng urgent omnibus motion ad cautelam. Ito ay para ibasura ang mga kaso laban sa kanya, madismiss o masuspindi ang proceedings kaugnay nito at maibalik sa muling investigasyon o pagkumpleto anya ng preliminary investigation. Binigyang din ni Estrada na hindi ito pag-iwas sa pananagutan. Paliwanag niya, ito ay bahagi ng kanyang karapatan sa pagkakaroon ng due process, kabilang na ang marinig ang kanyang panig. Ayon sa senador, buo ang kanyang loob na harapin ang kaso laban sa kanya. Anya, hindi lang ito technicality, kung saan Biyernes ng gabian niya nang kanyang matanggap ang resolusyon ng Office of the Ombudsman na kasuhan siya ng plunder. Ilang minuto naman bago mag-alas 8 kagabi ay umalis sa Sandigan Bayan sa Estrada at dinala siya sa Quezon City Jail Male Dormitory. Sa inilabas na payag ng Department of Interior and Local Government, 4 sa 5 akusado sa naturang mga kaso ay nailipat na sa Quezon City Jail Male Dormitory matapos ang pagsasagawa ng lahat ng legal, medical at custodial procedures. Base sa ulat ng BJMP, na-admit si Cortuna bandang 5:47 PM, habang sabay-sabay namang na-admit sina Estrada, Bulusan at Gonzales bandang 8:15 PM matapos na sumailalim sa mga kinakailangang medical assessments. Kasunod ng medical clearance, isinama ang 4 kabilang na si Estrada sa general population sa ilalim na rin ng kasalukuyang custodial procedures. Habang dahil naman sa tumaas na blood pressure, dinala si Bonoan sa PNP General Hospital. Kaugnay naman na naging payag ni Estrada bago siya sumuko sa alok umano na pagbasura sa kanyang kaso. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. Kaugnay nito, binigyang din ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na kailanman ay hindi dapat pinaghahalo ang pagkakaroon ng pananagutan sa politika. Ayon kay Clavano, kung may mga individual na nagtatangkang palabuin ang pagitan ng dalawang ito, ay dapat managot. Binigyang din ni Clavano na walang sino man na maaaring magdesisyon para sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga kasong nakabimbin kung saan anya maituturing itong korupsyon. Anya matagal na nagsagawa ng investigasyon kaugnay nito kung saan bawat proseso ay isinapubliko. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.